Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang nagpapatuloy ang Master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa kanyang ginagawang pagtakas sa lugar, ay hindi naman ito mapigilan na mapamura, at mapasabi na kung ang mga bagay ay sa ganito lamang magtatapos, ay ang tangi lamang niyang matatakbuhan patungkol sa sitwasyon na ito, ay ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, Massacre Blade Sect Leader. Sa lugar naman ng ating bida ay matapos niyang mapaslang ang lahat ng Demon Iron Squad, ay napasabi siya na sa huli ay wala sa mga ito ang kanyang hinahanap, nang bigla naman itong natigilan nang marinig niya na pinapasuko ni Heobong ang mga miyembro ng Murem Alliance. Ngunit sabi naman isa na hindi ba dapat ay sila ang sumuko dahil sa hindi sila ang nakakalamang sa sitwasyon, dahil kahit pa siya ay isang martial master, ay mas madami naman ang kanilang bilang laban sa mga miyembro ng demonic cult. Masayang sinabi pa nito na kung hindi lamang dahil sa kanilang demonic cult leader, ay kanina pa sana sila nakahandusay na sa sahig, nang bigla naman na dinakot siya ni Qian Yuwon at tinatanong kung saan nagtungo ang isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sa nangyari ay napasigaw naman ang ilan sa mga kasamahan nito at sinasabi na magsitakbo na sila dahil sa andito na ang demonic cult leader, kaya naman ay inasar sila ni Heobong na kung bakit tumatakbo sila ngayon. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay takot na sinagot ng isa ang tanong nito at sinabi na ang taong iyon ay nagtungo sa direksyon kung saan ay naruroon ang Dragon Turtle, kaya naman ay buhayin siya nito. Sa isip naman ni Qian Yuwon ay inakala niya na wala dito ang labi ng Dragon Turtle, kaya naman ay mabilis niyang pinasabog ang ulo nito. Sa nangyari ay nagpasalamat naman sa kanya si Heobong dahil sa pagtulong nito sa kanya at iniaabot ang kanyang espada, ngunit sabi nito na itabi lamang niya ito dahil sa mayroon pa siyang mga nais na masubukan sa kanyang nanosud. Kaya naman habang nakikita ang mga nangyayari sa paligid, ay tinanong nito ang nanomachine na kung may bagay ba itong magagamit para sa mabilis na transportasyon, kaya naman ay mabilis nitong ini-activate ang kanyang magnetic field booster, at mabilis na umalis sa lugar. Sa nakitang iyon naman ng isang elder ng Northern Sea Ice Palace, ay masaya itong nang asar at sinabi na mukhang ang kanilang demonic cult leader ay walang pake sa kanila at tanging ang essence core lamang ng Dragon Turtle ang mahalaga, at hindi ang kanilang mga buhay. Natawa naman dito si Wang Hul at sinabi na ito ay dahil sa masyado itong tanga upang magawang maputulan ng kanyang isang braso, dagdag pa nito na dahil lamang iyon sa ang kanilang Demon Lord ay labis na nagtitiwala sa kanila, at para sa kanya ay sapat na sila upang kaharipan ang mga kagaya lamang nila at magawang manalo. Sa nangyari ay hindi naman naniniwala dito ang elder, kaya naman ay sinabi ni Wang Hul na gagawin lamang nila ang kanilang makakaya upang magawang mapatunayan ang kanyang ekspektasyon sa kanila, dahil sila ay ang Six Swords Troop, at ito ay para sa Heavenly Demon Divine Cult, at malakas na sinabi na sila ay ang mga espada ng kanilang Demon God. Sa kabilang banda naman sa kailaliman ng kuweba, ay sinasabi ng isa habang nililikom ang mga dugo ng Dragon Turtle na mag-iingat siya sa pagkuha nito, dahil kapag nagawa niyang makonsumo ito ay maaaring sumabog ang kanyang ulo, na sinang-ayunan naman niya, sabi pa niya na masiyadong napakalaki nito, at hindi naman siguro ito mabubuhay pang muli. Nang bigla naman na nagalit ang high-rank ang Massacre Blade Sect Leader subordinate, ang Blade Form Sect Leader na si Wu Jingchang at tinatanong kung may oras pa ba sila sa pakikipagdaldalan dahil sa nagmamadali sila, kaya naman ay pinatatahimik na sila nito at sinabihan na magpatuloy sa kanilang trabaho. Sabi naman ng isa, ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect Spy. High-ranking Massacre Blade Sect Leader subordinate. Blade Sect Leader, ang ika-6 na elder ng Northern Sea Ice Palace na si Won Sang-o, na hindi niya inasahan na ang kapangyarihan ng pinuno ng demonic cult ay magiging malaking tulong sa kanila, na sinang-ayunan naman nito, at napasabi na dahil doon ay nagawa nilang mailigpit ito ng tuluyan ng sila-sila na lamang, ngunit sabi nito na mauuwi lamang ito sa wala kung sakaling hindi nila magagawa ang mailabas dito ang dugo ng halimaw kasama na din ang kanyang core essence. Masaya naman siyang sinabihan ng 6th Elder ng Northern Sea Ice Palace na wala na itong dapat pa na ikabahala para sa bagay na iyon, dahil ang demonic cult leader na si Qian Yuwon, ay hindi pa din magagawa ang makakilos ngayon dahil sa ito ay nababalutan ng lightning chi,
Dagdag pa nito na sa ngayon ay ang kanilang Demon Iron Squad ay ang bahala na sa pagliligpit sa mga miyembro ng Murem Alliance maging sa mga tauhan nila sa Northern Sea Ice Palace. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa pagtawag ng isang master na papalapit sa kanila, kaya naman ay nang nagawa nitong makalapit sa kanila, ay nagtataka itong napapatanong na kung anong nangyari sa kanyang braso, ngunit hindi naman sila sinagot nito bagkus ay hinahanap ang kanilang pinuno sa Massacre Blade Sect. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang nakita, at galit na napapatanong kung bakit hindi pa din nila nagagawa ang makuha ang core essence ng halimaw. Dahil sa galit na galit ito ay agad naman siyang pinakalma ng Sixth Elder ng Northern Sea Ice Palace at sabihin muna nito ang kung ano ang mga nangyayari. Galit nitong sinabi na papaano siya mapapakalma kung ang kalahati ng kanyang Demon Iron Squad ay ngayon ay mga patay na, at ito ay kagagawa ng demonic cult leader, dahil sa pinaslang lamang niya ang mga ito na parang mga insekto. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay nagalit naman ang isa at tinanong ang Sixth Elder na base sa sinabi nito kanina ay ang demonic cult leader ay hindi magagawa ang makakilos dahil sa ito ay nababalot ng lightning chi, na sinang-ayunan naman ito dahil sa nakita mismo ito ng kanyang sariling mga mata. Nang bigla naman na nagsalita si sect leader Bayuk Ryu na hindi lamang iyon, dahil ang Demon God ay ngayon ay patungo na sa kanila, sa nangyari ay nagulat naman ang dalawang master sa sinabing ito ng kanilang kasama. Nang bigla naman na natigilan ang ilan sa mga kasamahan nito, dahil sa may kung anong mabilis na bagay ang paparating sa kanilang kinaroroonan. Habang paparating ang ating bida, ay agad naman niyang natano ang ilang mga lalaki sa kanyang harapan, kaya naman ang magawa nitong makalapit, ay mabilis siyang nagbigay dito ng pag-atake, at nagawang mahati ang kanyang katawan. Sa nangyari ay napatanong naman ang lahat na kung ano ang nangyari sa kasamahan nila, ngunit habang nasa itaas, ay agad naman na iniskan ni Xian Yuwon ang katawan ng Dragon Turtle, at nakumpirma na ito ay patay na. Dahil dito ay agad naman ang pinatay ng ating bida ang kanyang booster, at agad nang bumaba. Kaya naman nang matapos nitong alisin ang kanyang maskara, ay takot naman na napasabi si Bayuk Ryu na nandito na ang Demon God, kaya naman ay kailangan nilang mapigilan ito. Sa isip naman ng ating bida ay naiinis ito sa nanomachine, dahil sa ginawa niyang paglapag kanina ay may lalagay lamang siya nito sa matinding alanganin dahil sa bukas siya para sa lahat ng posibleng mga pag-atake. Ngunit sinabihan naman siya ng nanomachine na ang magnetic field flight landing technique na iyon ng nanosuit ay kilalang kilala sa tawag na superhero landing, at ito ay madalas na ginagamit upang magawang takutin ang kanyang mga kaaway. Sa nangyari ay sinang-ayunan na lamang ito ni Xian Yuwon, ngunit sabi niya na masyadong nakakatakot para sa kanyang tuhod ang gawin ang bagay na iyon, kaya naman ay sinabihan na lamang niya ang nanomachine na huwag na nilang uulitin pa ulit ang bagay na iyon. Nang matapos ay sinabihan naman ng isa ang lahat na maging alerto, ngunit mabilis naman siyang pinaslang ng ating bida, at sinabihan ang mga ito na mukhang nandito sila upang nakawin ang kanyang pagmamay-ari na parang mga daga, sila na mga miyembro ng Six Martial Arts Sect. Sa nakitang ito naman ni Bayuk Ryu ay nakaramdam naman siya ng labis na pagkakatakot, kaya naman ay sinabihan siya ng ating bida na wala na siyang magagawa pa, at matapos na sumugod, ay sinabihan siya ng ating bida na ito ay dahil sa nagawa na niyang wasakin ang lahat ng kanyang mga laruan. Sa nangyari ay mangiyak-ngiyak naman na nagmamakaawa ito kay Xian Yuwon, ngunit hindi naman siya nito pinakinggan at nagpatuloy lamang sa gagawing pag-atake. Nang bigla naman na may kung sino ang kumilos mula sa di kalayuan, at nagawang mapawalang bisa ang kanyang pag-atake at mabilis na mapa-atras, sa nangyari ay tuwang-tuwa naman dito si Bayuk Ryu, dahil sa perpektong pagdating ng kanilang kasama, ngunit natigilan naman dito si Xian Yuwon, dahil sa ang teknik na iyon ay ang Heavenly Demonic Sword Art, at mukhang ito na ang kanyang kanina pa hinahanap, ang nawawalang dating pinuno ng Heavenly Demonic Divine Cult. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.